Na-try kong kumain, noodles, sabaw, tas kanin, ganun lang. Pinagdadaanan pala yan ng ano, no, nung anak ng mayor, no? Noodles. Na-try nyo rin yung nangungutang kayo, ganun mo. Kasi wala na kayong pangkain, ganun. Oo, sa tindahan, sa Garita. Yun nga, bibili ka ng noodles. Uso pa nun, may toyo pa sa ano eh. Tangina, anak ng mayor, tas naranasan ganun. Hindi ganyan yung normal na kwento ng mga anak ng mayor, no? Usually, may kasamang driver, Halos di ba? hindi madapuan ng lamok yung mga anak. Naranasan mo rin ba yun? Yung may sarili kang yaya, ganun. Hindi. Kaya mo bang sabihin na hindi ikaw yung pinakaswerteng anak ng mayor? In terms of financial? Masasabi ko, kilala naman kami. Hindi tulad ng mga past mayor na masaganda yung buhay kahit natapos. Kaya masasabi mo na ramdam mo yung mga kababayan mo na isang kahid, isang tuka. Oo, talagang ramdam mo kasi napagdaanan ko nung bata. Kahit na anak ka ng mayor, naiintindihan mo sila. Oo, hanggang grade school siguro. Hanggang nabigyan ng break si mami ng kapatid niya, natulungan siya. O doon nag-start yung negosyo. Pero nag-aral ako sa private school dahil din sa mga kapatid ng mami ko. Ako po si Councilor Mike Season, kasalukuyang first termer councilor po sa ating bayan ng Kalasyaw. Ilang taon ka na, Council? 30 years old. May anak ka na? Meron na. 3 babae. 3 Marias. Ay, Oo. Pero sa isang babae lang yun. Isang babae lang yun. Iba rin yung sa iba. Ay, hindi. Wala. Ilan kayo magkakapatid? Sa daddy ko kasi may first family siya. May brother akong 2. So, pangalawang family kayo ng tatay mo, ano yun? Ano siya? Divorce sa una? Hindi. Annulled din sa Pilipinas eh. Tapos, kinasal siya sa mami mo? Sa mami ko. Pero mag-isa ko lang. Saan ka nag-elementary? Nag-elementary ako St. Albert the Great School eh. From nursery to high school. Loyalty award! Pero hindi. Minsan, nag-transfer ako 1 taon, grade 5. Saan? Sa Dominican School. Dahil sa isang teacher. Pero after nun, lumipat sa Dominican, nasusungitan ako. Ay sabi ko, balik na lang ako ng St. Albert. Pero that time nga, yung teacher na ayaw namin, umalis na rin. Bigla kaming bumalik. Nagsawa, no? Di ba nung high school ka, varsity ka? Oo. Di marami ka rin chicks doon. Sakto lang. Anong year ka naging varsity? Elementary, nag-varsity na ako ng grade 4. Tapos, lumipat ako ng Dominican. Nag-varsity ako. Doon, ginagamit na ako. Tapos, bigla akong pinotesta nung school ko na St. Albert dahil may 1-year residence pala. So, pahinga ka buong elementary? Nung grade 5, grade 6. Kalakasan mo dapat yun. Oo nga eh. High school naman, natsambahan ko, first year ko, varsity na ako, pero hindi naman masyadong nagagamit. Siyempre, may mga junior, senior na medyo mas magaling. Pero nung second year, third year, fourth year, yun na yung parang break ko. Ano bang position mo dati? 69? Gusto ko shooting guard eh. Kasi gusto ko tumira lang ng tumira eh. Yung coach ko, gusto mag-point guard ako. Sabi niya, bata ka pa para kung ma-improve mo yung pagiging point guard mo, may chance sa college. Kaso, medyo matigas talaga yung ulo ko eh. Gusto ko yung pag nakashoot ka, sumisigaw yung mga fans. Yun lang ang gusto ko. Gusto mo ikaw yung tumitira? Nang bola. Alam ni Kuya Manny yan eh. Pag pinasa na sa akin yung bola, hindi na babalik sa kanya eh. Shoot na. Masabi bang enjoy yung high school mo? Enjoy. Sobrang enjoy. Namimiss mo rin? Oo naman. Miss na miss. Ano yung mga kalukuhan mo nung high school? Siyempre, kapag varsity pare, yan yung mga bukod sa habulin ng babae, yan yung mga makukulit. Matigas ang ulo. Ano pa yung coach namin bago nun eh. Pero yung coach namin na yun, talagang kinuha siya para ma-improve yung sport sa school namin. Pagdating ng 4th year, yung lumaban kami ng championship. Na-try mo rin umiyak sa talo? Oo, kasi first time namin nun, graduating, talo kami sa finals. Sa Duad. Lamang sila ng 10. Under 2 minutes, lumamang pa kami ng 1 point. Kaso, nung bola namin, na-steal shoot nila, kaya talo. Di ba, varsity ka? Ano yung mga kalukuhan nyo rin? Siyempre, meron yan. Dadan yan eh. Yung mga nagkaka-crush sa'yo, di may iwasan. Siyempre, high school. Nakailang girlfriend ka ng 4th year mo? Hindi ko mabilang sa dalawa. Marami rin talaga. Nagbago yan nung college ko. Saan ka nag-college? Yupang. Anong course mo? HM. Parang HRM yun eh. Hospitality Management. Bakit HM? Ano yun? Gusto bang magluto? Ganyan? Hindi. Yun nga yung galit sila sa akin eh. Dahil pinasok ko yung HM, hindi ko alam magluto. Mostly sa yung sa front desk. So, nung college ka, doon mo na ba na-meet yung wife mo? Nung college? Oo. 4th year or 3rd year kami nun. Nakaklase ko siya. Nakita ko siya eh. Bigla akong parang, alam mo yung love at first sight. Sino nagpaikot-ikot? Anong paikot? Di ba? Kapag luto, di ba? Ikot-ikot. Siya.
Kasi ikaw yung nagsabi. Oo. Sino ba nanligaw? Ako, Pagdating sa hospitality, anong mga bagay po doon ng mga gustong-gustong ginagawa? training ako sa Baguio Country Club. Meron yung Phil-Am na tournament. Kami yung nasa front desk. Magkano pinakamalaking tip mo? Tago doon eh. Oh! Walang tip, Bawal, pero bawal. hindi maiwasan. Meron? Kasi meron at meron. Magkano yung pinakamalaki? Depende. Kasi doon din kami kumukuha ng budget namin pang araw-araw, tas apartment doon din, pero tago talaga. Kasi mostly doon din ako parang na-train na maging politiko, yung nag-i-entertain ka ng tao. Makipag-usap Doon sa nakikipag-usap kami, mga mayor, congressman andun, Big time. artista. Si mama mo, anong work niya before? Yun, nagbabay and sell kami before Ng ng sasakyan. sasakyan. Ako yung nagpo-post, ako yung nakikipag-usap, pero siya yung parang pinanser na. Si father mo, di ba ex-mayor? Father mo? Oh, dati Paano siya mayor. naging ex-mayor? Di ko na ata naabutan. Ang daddy niya, former mayor rin, ang lolo namin. Sa Kalasyaw? Sa Kalasyaw, Jerry Season. Gano'n siya, ilang termino siyang mayor? Parang 7 years ata siyang naging mayor. Yung first family ni papa mo, pumasok rin ba ng politics? Oh, yung kuya ko. Counselor sa si Kuya Gilbert. Gilbert Season. Naging konsyal siya ng Kalasyaw. So, nasa dugo nyo na. Oo. Nung nag-aaral pa lang ako, ang sabi ni daddy ko, tapusin mo yung pag-aaral mo. Mag-abroad ka. Ayaw niya akong pumasok sa politika talaga. Hindi naman mayaman yung pamilya namin eh. Kaya alam mo naman yung trend ngayon kung sino yung makakapagbigay ng malaki. Kasi panapanahon din yan eh. Kung time mo ngayon, time mo. Pero si Airpods mo, masasabi kong hindi siya ganun kayaman. Pumasok ang pamilya namin sa politika na normal lang din. Tapos natapos ang aming pamilya, hindi kami mayaman. So, hindi nagpayaman si Airpods mo. Hindi. Kaya mong sabihin. Kaya ko. Alam ng mga tao yan. Parang ina-underestimate tayo dahil yun nga, walang pera. Ang nanaig pa rin yung na-experience nila na binigay ng serbisyo ng aming pamilya. Kaya nakapasok pa rin ako. Di ba lately, nakita ko kasi, na-post ka sa social media. Parang sinoutout ka ng isang kilalang personalidad. Totoo ba yun? Hindi Ikaw? ako nakausap. Ako nang nakipag-usap nung dinawit na yung isang counselor, ganun. Kasi ayaw ko ng problema eh. That time may pinagdadaanan ako eh. Ano bang pinagdadaanan mo that time? Yun yung time na si mami asa hospital. Nag-aagaw buhay. Nasa ICU siya. Kasi sa part ko, parang naiipit ako eh. May pinagdadaanan ako tapos meron pa yung sumabay na yun. Wala naman akong ginawang mali. Alam niya bang nasa ICU yung nanay mo that time? Sabi ko sa kanya, sinabi ko, tapusin nyo na yung isyong yan. Sabi ko, nasa ICU yung nanay ko, ayoko nang palakihin yan dahil may pinagdadaanan ako. So, kamusta si mother mo? Hindi niya nakayanan. Unfortunately, 1 month na nasa ICU, bumigay siya. Anong cause? Kasi hindi naman namin alam na diabetic talaga siya. So, 1 month siyang nasa ICU. Oo, 1 month. Kaya sobrang hirap ang sakit. Kamusta ka nun? Ano na yun eh, Christmas season na yun eh. Alam mo naman, madaming imbitasyon. Medyo, syempre, hinahati ko yung sarili ko. Pero, bilin kasi sa akin ng mami ko kasi bago siya matubuhan, basta ang hiling niya lang sa akin, never kong pababayaan yung trabaho ko bilang counselor, bilang public servant. Kaya yun, alam nila Kuya Manny yan dahil kaibigan din nila si mami ko. Pag sinusundo ako, nakakausap sila Counselor Ardison. Kaya, hindi ko alam, ang masakit din, pati sa kanila pala, binibilin na ako ng mami ko. Anong sinasabi ni Parang sign mami na mo? pala yun na Manny, wag mong papabayaan yung kapatid mo. Tulungan mo. Ganun lagi. Kasi syempre, first time kong counselor, syempre, yung mga kailangan matuto pa ako. Nakapagpaalam ba siya sa'yo? Hindi, akala ko malalagpasan niya yun eh. Basta ang huling habilin niya sa akin, never kong papabayaan yung trabaho ko dahil ayaw niya ding kagalangan ng family yun eh. So, nasan ka nung time na nagpaalam na talaga si mami mo? Andun mismo. Pwede ba ikwento yung araw na yun? Nung gabi na bago siya mawala, talagang medyo bumagsak na yung mga vitals niya. Gusto ng doktor ay ng mga nurse, doon na ako diretso. Umuwi ako, natulog lang ako ng ilang oras. Mga 5 a.m., balik na ako ng hospital kasi tinatawagan na ako na, "Sir, dito na kayo para in case na may mangyari, andito kayo." Pabigay na talaga. Aalis na sila, talagang kitang-kita. Mawawala na sila. Ang masakit sa akin, syempre, mag-isa kong anak. Ilang taon namatay si daddy mo? 6 years ago, 2019. Anong naging impact nun sa'yo? Malaki. Siyempre, isa akong anak. Magulang na rin ako, di ba? Sa pamilya. Number 1 supporter mo, magulang mo. Yun yung parang pinakamasakit sa akin dahil yung nandyan lagi sa likod mo, wala na. Buti, nandyan yung mga kaibigan, andyan yung wife ko, andyan yung mga anak ko, tas yung mga kasamahan kong counselor na dikit ko talaga. Pero, yun nga, at the end of the day, iba pa rin yung suporta ng magulang. Si daddy mo nung 2019, ano yung cause of death nila? Yun, biglaan din yun. Cardiac
cardiac arrest, yung sobrang lakas. Umaga, hapon, okay pa siya. Tas biglang after niyang maligo, yung tumba agad. Ano yung last conversation nyo ni daddy mo? Sa inyo, basta gusto ko pag namatay ako, yung ayoko na kayong pahirapan. Yung alam mo ba yung biglaan na lang? Oo. Parang inano niya, minanifest niya yung gusto niyang mangyari, yun yung binigay din sa kanya. Kasi ayaw niya yung nasa hospital pa siya. Ano yung wisdom na shinare sa'yo ng daddy mo na hindi mo makakalimutan? Sabi niya, basta word of honor. Yung kung ano yung nilabas mong salita, dapat kailangan gawin mo. Palabra de honor. Oo, palabra de honor. Ganon siya. Hanggang maaari, kailangan yung mas sasabihin mo, gawin mo. Minsan, may humihingi ng tulong. Hindi naman tayo mayaman. Pinagkakasa lang natin yung sahod natin. Minsan, hindi natin mapagbigyan. Pero, at the end of the day, pag meron ako, babalikan ko yung taong yun kahit ilang araw na yan, ilang linggo nang nakalipas. Gusto ko balikan ko. Kasi hindi rin kaya ng konsensya ko eh. Dahil meron yung time na hindi na mayor si daddy. Alam mo yung pangbuhay na lang namin. May kakatok sa bahay, hihingi ng tulong. Yung alam mo yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. Oh, di ba? First term ka. Sabi nila, sa una, susubukan ka nila. Yung pangalawa, dun yung tanong na kung gusto ka ba talaga. Bakit kailangan ka pang bigyan ng pangalawang chance? So first time ko parang experience ko pa yun. Kaya gusto ko pa sanang second term para at least yung mga natutunan ko nung first term na kailangan ko pang i-improve, mas may bigay ko yung serbisyo sa mga kababayan natin. Kanino ka humugot ng lakas ngayon? Sa pamilya. Andyan yung wife ko, may 3 akong anak. Alam ko yung maging mag-isang anak eh. Kaya ngayon, syempre focus din ako sa family. And then, syempre hindi ko papabayaan yung trabaho ko bilang public servant. Dahil gusto kong may karamay din yung mga kababayan natin na na-experience yung na-experience ko. Kung naghahanap sila ng public servant na may experience ng hirap ng buhay, masasabi kong ako yun. Kaya hanggat maaari kung meron ako, tinutulong ko dahil hindi kaya ng konsensya kung hindi tumulong. Kahit papano, kahit konti yan, makatulong ka sa nangangailangan na kababayan. Kaya sana itong second term, mabigyan pa ng pagkakataon dahil nasabi naman namin yun. Nagawa namin yung trabaho, tas yung being public servant, tumulong din naman tayo sa mga lumalapit sa atin. Timo, ginawa mo yung best mo this first term mo. Siguro pag nabigyan ako ng second term, mas gagawin ko pa yung best ko. Aminin ko, hindi ako bolerong counselor. Siyempre, first time ko, may mga pagkakamali. Shortcomings ka rin. Kaya sana pag itong second term, mas gagawin ko yung best ko.